Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na puno ng pighati, kataksilan, at di inaasahang pagbangon. Sinasabi nilang, ang singsing ay simbolo ng isang pangakong hindi magwawakas. Ngunit paano kung ang mismong singsing na yon ang magiging saksi sa isang karumal-dumal na kataksilan at ang tanging susi para sa iyong kaligtasan? Ating pakinggan ang Kabanata 1. Humaahagupit ang hangin sa labas ng Villa Makulimlim, kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na tumatama sa malalaking bintanang salamin. Bawat dagundong ng kulog ay tila yumayanig sa buong kabahayan at ang matatalim na kidlat ay panandali ang nagbibigay liwanag sa karimlan. Sa loob ng nursery, mahigpit na yakap ni Alonsina ang kanyang munting anghel na si Sinag. Isang mahinang himig ang namumutawi sa kanyang mga labi. Isang oyaying pilit niyang pinatatatag sa kabila ng panginginig ng kanyang puso. Hindi dahil sa bagyo sa labas, kundi dahil sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. 11:00 na ng gabi. Dapat ay kanina pa umuwi si Dako, ang kanyang asawa. Ngunit tanging ang lamig ng mansyon at ang alingawngaw ng unos ang kanyang kasama. Ang panghihina ng kanyang katawan matapos manganak ay tila lalong lumalala sa bawat minutong lumilipas ng pag-aalala. Nang sa wakas ay maramdaman niyang humimbing na si Sinag, maingat niya itong inihiga sa kuna. Hinalikan niya ang malambot nitong noo at sa isang saglit, ang lahat ng takot sa mundo ay napalitan ng walang kapantay na pagmamahal. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, nag-iingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya sa malawak at malamig na pasilyo ay tila dinadala siya palayo sa kaisa-isang mainit na sulok ng bahay na ito. Ang mansyon na ipinagmamalaki ni Dako ay hindi naging isang tahanan para sa kanya, kundi isang ginintuang hawla. Habang papalapit siya sa malaking hagdanan, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang tunog na hindi galing sa unos. Isang halakhak, mahina, malandi, at higit sa lahat, halakhak ng isang babae. Nanigas si Alonsina sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi maaari. Guni-guni niya lang siguro yon. Pagod lang siya. Ngunit nang sundan niya ang pinanggagalingan ng tunog, dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng pribadong opisina ni Dako. Bahagyang nakaawang ang pinto, at mula sa siwang na yon, nasilayan niya ang isang imaheng habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Naroon si Dako, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, at sa kandungan nito ay nakaupo si Kaya Montenegro, ang matalik nitong business partner na nakasuot lamang ng isang manipis na sutlang roba na pamilyar kay Alonsina. Iyon ay roba niya. Nagtawanan sila at ang bawat halakhak nila ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Nanginginig ang buong katawan ni Alonsina. Hindi niya namalayang naitulak na pala niya ang pinto. Tumigil ang tawanan. 2 pares ng mga mata ang sabay na lumingon sa kanya. Ang isa ay puno ng pagkagulat at ang isa, ang kay Dako, ay puno ng malamig na galit. Alonsina, mariing sabi ni Dako, walang bakas ng anumang pagsisisi. Di Dako, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong, habang ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumayo si Kaya, inayos ang roba sa kanyang katawan, at ngumiti ng mapang-asar. Hindi mo ba nakikita, mahal na asawa? Nagkakasiyahan lang kami. Ngunit hindi kay Kaya nakatingin si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dako, naghahanap ng kahit katiting na paliwanag, kahit isang maliit na kasinungalingan na maari niyang kapitan. Pero wala. Umakyat ka na sa taas, Alonsina. Malamig na utos ni Dako. Huwag kang gumawa ng eksena. Eksena? Halos pabulong niyang sagot. Dako,
sa pamamahay natin, sa ilalim ng bubong kung saan natutulog ang anak mo. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan at sa liwanag nito, nakita ni Alonsina ang isang bagay sa mga mata ni Dako na hindi pa niya nakikita dati. Purong pagkasuklam. Wala kang pakialam, sabi nito. Bawat salita ay mabigat. Mahina ka. Isang pabigat. Mula noon hanggang ngayon. Kaya bumalik ka na sa lungga mo at alagaan mo na lang ang anak mo. Iyon lang naman ang silbi mo. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa 10 beses na sampal. Gumuho ang mundo niya. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay siya palang wawasak sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Hayop ka. Sigaw niya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Traidor ka. Sa isang iglap, nasa harapan na niya si Dako. At bago pa man siya makakilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak siya sa kanyang mukha. Ramdam ang matinding hapdi. Umikot ang kanyang paningin. Natulala siya, hindi makapaniwala sa nangyari. Wag na wag mo akong tatawaging hayop. Gigil na sabi ni Dako at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Kinaladkad siya nito palabas ng opisina at isinandal sa pader ng pasilyo. Puno ng takot ang mga mata ni Alonsina. Ito na ba ang tunay na mukha ng lalaking minahal niya? Tama na, Dako. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa niya, ngunit tila lalo lang itong nagalit. Ang mga kamay nito ay lumipat mula sa kanyang braso patungo sa kanyang leeg. Humigpit ang pagkakasakal nito. Hindi siya makahinga. Nagpumiglas siya. Ngunit ang kanyang lakas ay wala kumpara sa bagsik ng kanyang asawa. Ang hangin. Kailangan niya ng hangin. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Si Sinag, ang anak niya. Hindi siya maaaring mamatay. Sa gitna ng pagpupumiglas, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kamay ni Dako. Sinubukan niyang tanggalin ang mga daliri nito sa kanyang leeg, ngunit para siyang munting ibon na nasa mahigpit na pagkakahawak ng isang ahas. Sa pagitan ng nagdidilim niyang paningin, napadako ang kanyang mga mata sa sarili niyang kamay. Sa kanyang palasingsingan, kumikinang ang diamanteng singsing, ang regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw na isinuot ni Dako sa kanyang daliri sa araw ng kanilang kasal. Isang simbolo ng pag-ibig na ngayoy naging kadena ng kanyang pagdurusa. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mainit na hapon sa hardin, kasama ang kanyang amang general. Nakangiti itong hinawakan ng kanyang kamay. Prinsesa ko, sabi nito sa malambing na tinig. Tandaan mo, ang singsing na ito ay higit pa sa palamuti. Mayroon itong sikreto. 3 ikot, tapos diinan mo. Isipin mo na lang na ito ang laro nating dalawa. Laro. Isang laro para sa kaligtasan. Sa huling hibla ng kanyang lakas at pag-asa, gamit ang kanyang hinlalaki, ginawa niya ang tila imposibleng bagay. 1, 2, 3. Ikinot niya ang diamante. At sa huling lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan, idiniin niya ito ng mariin. Isang halos hindi maramdamang pag-click ang nangyari sa ilalim ng kanyang daliri. Isang panginginig na napakabilis, na tila kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Walang nangyaring kakaiba. Patuloy pa ring humihigpit ang pagkakasakal ni Dako. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw na para sa hangin. Ang mga itim na tuldok ay nagsimula nang sumayaw sa kanyang paningin. Si Sinag, ang anak ko. Iyon na ang huling malinaw na kaisipan niya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, isang nakabibinging tunog ang bumasag sa gabi. Isang tunog na mas malakas pa sa kulog. Blag! Ang malaking pinto ng Villa Makulimlim ay bumagsak, tila sinipa ng isang dambuhalang puwersa. Biglang lumuwag ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Napahawak siya dito,
humahabol sa bawat guhit ng hangin na pumapasok sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagmumura ni Dako, puno ng gulat at pagkalito. Sa kanyang nanlalabong paningin, naaninag niya ang mga aninong nakaitim, mga lalaking armado, may mga helmet at matutulis na pulang ilaw mula sa kanilang mga baril na nakatutok sa dibdib ng kanyang asawa. "Pulis! Baba!" Isang malakas at makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakita niya ang mukha ni Dako. Ang kaninang nag-aapoy sa galit ay napalitan ngayon ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kayabangan nito ay biglang naglaho na parang bula. Iyon ang huling imaheng nakita ni Alonsina bago tuluyang nagdilim ang kanyang mundo at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Alonsina ay ang mahinang ritmikong tunog ng isang makina. Beep, beep, beep. Isang amoy na pamilyar. Amoy ng ospital, ng gamot at kalinisan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang leeg at pisngi na nagpaalala sa kanya ng lahat. Ang sigawan, ang sampal, ang mga kamay ni Dako na nakasakal sa kanya, ang dilim. "Sisinag!" Napasigaw siya at ang boses niya ay lumabas na paos at basag. Puno ng takot, kinapa niya ang kanyang paligid. Ang puso niya ay kumakaripas sa paghahanap sa kanyang anak. "Nasaan ang anak ko?" Agad na bumukas ang pinto at isang babaeng nakaunipormeng nurse ng militar ang mabilis na lumapit sa kanya. "Huminahon po kayo, Ginang Reyes," malumanay na sabi ng nurse habang tinutulungan siyang umupo ng bahagya. "Ligtas po ang inyong anak. Nasa kabilang silid lang siya, kasama ang inyong yaya at mahimbing na natutulog." Ang mga salitang iyon ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang dibdib. Napahinga siya ng malalim at ang takot ay napalitan ng matinding pag-iyak. Umiyak siya para sa lahat. Sa sakit, sa kataksilan, sa takot na muntik na niyang iwanan ng kanyang munting sisinag. Maya-maya pa, isang mataas na opisyal na may mga bituin sa kanyang balikat ang pumasok sa silid. Tumindig ito nang tuwid sa paanan ng kanyang kama. "Ginang Alonsina Reyes," magalang na bati ng opisyal. "Ako si General Panganiban. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyo na nasa ligtas na kayong kalagayan. Ang nagdala sa amin sa inyo ay ang emergency signal na nanggaling sa inyong singsing." Napatingin si Alonsina sa kanyang kamay. Naroon pa rin ang singsing, kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng silid. Ang laruan nila ng kanyang ama. Hindi ko po maintindihan." "Ang singsing na yan, Ginang Reyes, ay isang military-grade personal locator beacon. Isa sa mga pinaka-advanced na modelo. Isang huling regalo. At huling pananggalang mula sa inyong ama, si General Soliman." Natulala si Alonsina. Ang singsing na simbolo ng pag-ibig ni Dako ay kasinungalingan pala. Ang totoong pag-ibig at proteksyon ay nagmula sa isang alaala, sa isang amang matagal nang pumanaw. Ang laro nila noon ay hindi pala biro. Inihanda siya ng kanyang ama para sa isang panganib na hindi niya sukat akalain. Kasabay ng pagpasok ng lahat ng impormasyong ito, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pamilyar na mukha. "Yaya Ginhawa!" Bulalas ni Alonsina at isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Sa lahat ng tao sa mundo, si Yaya Ginhawa ang kanyang kanlungan sa loob ng malalamig na pader ng villa, makulimlim. Siya ang laging naghahatid ng mainit na sabaw, ang umaalo sa kanya tuwing malungkot siya, ang kaisa-isang nakakakita ng mga luhang pilit niyang itinatago. Ngunit may kakaiba kay Yaya Ginhawa ngayon. Wala na ang kanyang karaniwang duster at tsinelas.
Nakasuot ito ng isang simpleng itim na damit at sapatos. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang tindig, hindi ito ang tindig ng isang yaya. Tuwid ito, formal at may bigat. Naglakad si Yaya Ginhawa papalapit sa kama. Huminto ito sa tabi ni General Panganiban at sa isang kilos na halos magpatigil sa paghinga ni Alonsina, itinaas nito ang kanyang kamay at sumaludo sa General. "General," sabi ni Yaya Ginhawa at ang boses niya ay malinaw at matatag, malayo sa malumanay na tinig na kinasanayan ni Alonsina. "Master Sergeant," sagot ng General na may paggalang sa kanyang tinig. Napatitig si Alonsina, nagpapalipat-lipat ang tingin mula sa General patungo sa babaeng kinilala niyang tagapag-alaga. "Yaya, anong—" Humarap sa kanya si Yaya Ginhawa. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit, ngunit mayroon ding disiplina at katatagan na ngayon niya lang nakita. "Alonsina," sabi nito, "ako si Master Sergeant Ginhawa Cruz, retiradong miyembro ng Armed Forces. Ang huling misyon na ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama, si General Soliman, bago siya pumanaw, ay ang bantayan at protektahan ka. Kahit saang lugar ka man mapadpad." Gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Alonsina. Ang babaeng kasama niya araw-araw, ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng bahay na yon, ay isang aninong tagabantay pala. Isang kawal na tapat sa kanyang ama. Hindi siya nag-iisa. Kailan may hindi pala siya tunay na nag-iisa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Inabot ni Yaya Ginhawa ang kanyang mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap ni Alonsina ang kanyang yaya, hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang naghahanap ng kanlungan sa isang matatag na pader. Sa mga bisig ni Master Sergeant Ginhawa Cruz, sa wakas ay naramdaman niyang ligtas siya. Nang bahagya na siyang huminahon, muling nagsalita si General Panganiban, at ang boses nito ay nagbalik sa kanya sa malupit na katotohanan. "Ginang Reyes, mayroon pa po kayong dapat malaman," sabi ng General. "Nasa aming kustodya na si Daco Alejandro." Napahigpit ang hawak ni Alonsina kay Yaya Ginhawa. Ngunit pagpapatuloy ng General at may pag-aalala sa kanyang tinig, hinihiling niyang makausap ka at tila napakakampante niya na siya ay makakalaya sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang malamig at kulay abong interrogation room, nakaupo si Daco Alejandro na tila nasa isang business meeting lamang. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, tanging ang kalkuladong lamig ng isang taong sanay na kontrolin ang lahat sa kanyang paligid. Sa kanyang harapan ay ang kanyang abogadong si Attorney De Villa, isang makinis at matalas na lalaki. "Nakahanda na ba ang lahat?" tanong ni Daco. Ang kanyang boses ay kalmado at mapanganib. "Yes, Mr. Alejandro," mabilis na sagot ng abogado, habang inaayos ang mga dokumento sa folder. Ang mga medical records na nagpapatunay ng postpartum depression ni Mrs. Reyes, kasama ang testimonya ng isang concerned staff mula sa villa. Ang naratibo ay simple. Isang mapagmahal na asawa na inatake ng kanyang asawang wala sa tamang pag-iisip. Ikaw ang biktima rito. Isang bahagyang mamongisi ang sumilay sa labi ni Daco. "Magaling." Gusto kong sirain ang kanyang kredibilidad. Gusto kong isipin ng buong Pilipinas na siya ay isang baliw na asawa na nag-iimbento ng mga kwento. Gagawin natin yan. Pero ang pagdating ng Special Forces, iyon ang malaking tanong. Paano nila kayo nahanap? Nag-aalangang tanong ni De Villa. Sumandal si Daco sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nagdidilim. Ang singsing. Alam niyang may kinalaman doon ang singsing ng matandang Soliman. Isang pagkakamali na hindi niya pinansin ang kakaibang pagmamahal ng general sa alahas na yon. "Hayaan mo na yan," mariing sabi ni Daco.
Ituon mo ang lahat ng lakas natin sa media. Durugin ninyo si Alonsina. Gawin ninyo siyang katawa-tawa. Kapag nawalan na siya ng kredibilidad, kahit ano pang sabihin niya, walang sino man ang maniniwala. Tumango ang abogado. Masusunod, Mr. Alejandro. Isa pa, dagdag ni Dako, ang kanyang boses ay bumaba na tila isang bulong. Hanapin mo kung nasaan siya. Gusto kong malaman kung saan nila siya itinatago. Sa kanyang isipan, ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Sa loob ng secure na silid sa isang military camp, yakap ni Alonsina si Sinag habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang naririnig niya ang mga salitang lumalabas sa bibig ng news anchor. Ayon sa kampo ni Mr. Dako Alejandro, ang insidente ay nag-ugat sa matinding postpartum depression na di umano'y dinaranas ni Mrs. Alonsina Reyes. Isang source ang nagsabi na naging violent and delusional daw ang ginang sa mga nakalipas na linggo. Isang pekeng medical record ang ipinakita sa screen. Isang larawan niya noong kasal nila, nakangiti at masaya, ang itinabi sa isang larawang kuha ng paparazzi kung saan mukha siyang pagod at walang ayos. Ang kaibahan ay malinaw. Ang mensahe ay malupit. Nanginig ang kanyang mga kamay. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi init ng lagnat, kundi init ng matinding galit. Mga sinungaling, nanggigigil niyang bulong. Paano nila ito nagagawa sa akin? Ang mga titig ng tao sa labas, ang mga komento sa social media na paniguradong kumakalat na ngayon. Lahat ay humuhusga sa kakanya. Siya na biktima ang ginagawa ngayong kontrabida. Ang kaligtasang ibinigay sa kanya ng kampong ito ay biglang naging isang kulungan na naghihiwalay sa kanya sa mundong pilit siyang sinisiraan. Ang kawalan ng pag-asa ay muling nagsimulang kumain sa kanyang pagkatao. Pumasok si Yaya Ginhawa sa silid, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nakita niya ang panginginig ni Alonsina at ang balita sa telebisyon. Agad niya itong pinatay. Huwag mo nang pakinggan ang mga laso na yan, Sina. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Yaya. Pero Yaya, ang buong mundo, kinakampihan nila siya. Umiiyak na, sabi ni Alonsina. Paano ako lalaban kung ang tingin na nila sa akin ay isang baliw? Umupo si Yaya Ginhawa sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ka lalaban gamit ang kanilang mga sandata, Alonsina. Lalaban ka gamit ang sayo. May kinuha si Yaya Ginhawa mula sa isang bag sa gilid. Isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy na nara. Ang baul na laging nasa paanan ng kama ng kanyang ama. Bago mawala ang papa mo, ibinilin niya ito sa akin. Sabi ni Yaya. Sinabi niya, ibigay mo lang ito kay Alonsina kapag handa na siyang malaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang binubuksan ang baul. Sa loob, naroon ang mga pamilyar na bagay. Ang luma niyang litrato noong bata siya, kasama ang kanyang ama, ang kanyang unang medalya sa eskwela at isang luma at nakatuping papel. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, ang isang maikling tula o bugtong. Sa langit kung saan ang Diyos ay nagmula. Hindi niya naintindihan. Ano ito, Yaya? Hindi sumagot si Yaya Ginhawa. Sa halip, marami itong itinaas ang kamay ni Alonsina at itinuro ang diamanteng singsing. Tinanong mo kung paano ka lalaban, sabi ni Yaya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Sabi ng papa mo, kapag naipadala na ang signal, iyon pa lang ang susi. Ang totoong kandado ay naghihintay pa rin na buksan mo, Alonsina. Tumingin si Yaya Ginhawa sa kanyang mga mata at ang mga huling salita nito ay tila isang lihim na ipinapasa sa kanya. Ang kandadong iyon ay wala rito sa lupa. Ito ay nasa ulap. Nasa loob sila ng isang high-tech na command room. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor
ng computer na nakapalibot sa kanila. Kasama ni Alonsina at Yaya Ginhawa ang dalawang dalubhasang technical sergeant mula sa Cyber Division ng militar. Sa gitnang screen, nakikita ang isang komplikadong encryption wall, isang digital na pader na tila imposibleng gibain. "Sinubukan na namin ang lahat, ma'am," sabi ng isa sa mga tech sergeant, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. May isa pang layer ng security, ang sing-sing bukod sa locator beacon, isang custom-made encryption. Kahit ang pinakamagaling naming software ay hindi ito mabuksan nang walang tamang passphrase. Muling binasa ni Alonsina ang tula ng kanyang ama. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang isipan, isang bugtong na walang sagot. "Sa langit kung saan ang Diyos ay nagmula, Diyosa," bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Anong Diyosa? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang. Gabi iyon, nasa balkonahe sila ng kanilang lumang bahay sa Baryo Amihan. Bata pa siya. Itinuro ng kanyang amang general ang kalangitan na puno ng mga bituin. "Kita mo yan, prinsesa ko," sabi nito, habang nakaturo sa kumikinang na mga tuldok. "Ang pangalan mo, Alonsina, ay galing sa Diyosa ng kalangitan, kaya't ang langit at ang mga bituin, pag-aari mo ang mga iyan." Napahawak si Alonsina sa kanyang bibig. Ang Diyosa ay siya. "Ang pangalan ko," mahina niyang sabi, sapat lang para marinig ng mga kasama niya. Alonsina, iyon ang pangalan ng Diyosa. Nagkatinginan ang mga tech sergeant. Mabilis na itinitipan ng isa ang pangalan. Pass. Phrase. Alonsina access denied. Napabuntong hininga si Alonsina. Hindi ganoon kadali. Muli niyang binasa ang tula. Kanyang mga bituin ang siyang gabay na tala. Mga bituin ang gabay. Naalala niya ang mga gabing tinuruan siya ng kanyang ama, ng mga konstelasyon. Hindi lang basta mga aralin yon, meron silang laro. Isang laro ng pagmememorya. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa pagkatuklas, hindi ito isang salita. Isa itong pagkakasunod-sunod. Isang landas. Hindi yan salita. Mabilis niyang sabi, lumapit sa isa sa mga tekniko. Isa itong sequence. "Pakitype po." Ang tatlong mari. Sumunod ang tekniko, kahit na may pag-aalinlangan. Passphrase. "Orion's belt access denied. Mali," sabi ni Alonsina. Pilit na inaalala ang eksaktong mga salita ng kanyang ama. Hindi sa Ingles, sa paraan na itinuro niya sa akin. Balatik. Ang tawag niya roon. Pakitype. Balatik. Passphrase. Balatik. Access denied. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang maalala niya ang huling bahagi ng tula. Sa ulap na payapa. Isang ulap ng mga bituin. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang ama. "Sandali." Pigil niya sa tekniko. "May kasunod pa. Balatik. Tapos, moroporo." "Moroporo, ma'am?" tanong ng tekniko. "Ang Pleiades po." "Opo." "At pagkatapos?" "Ang North Star." Pero may tawag din siya doon. "Ang bituin ng hilaga." "Sige po, susubukan ko," sabi ng tekniko. Itinitipa ang pagkakasunod-sunod na tila walang kahulugan. Passphrase. Balatik moroporo bituing hilaga. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid habang pinoproseso ng computer ang passphrase. Pagkatapos ng ilang segundo na, tila isang kawalang hanggan, ang pulang access denied ay naglaho. Pinalitan ito ng dalawang salitang kumikinang sa kulay berde. Access granted. Napasinghap ang lahat. Sa gitna ng screen, isang bagong interface ang lumitaw. Malinis, simple, at nakakakilabot. Isang folder lamang ang nasa gitna at sa ilalim nito ay may pangalan na tila isang suntok sa sikmura ni Alonsina,
Project, Alunsina. Papa, bulong niya. Lahat ng ito, ang lahat ng paghahandang ito ay para sa kanya. Buksan mo, Sina, sabi ni Yaya Ginhawa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Alunsina, nagbibigay ng lakas. Nanginginig ang daliri ni Alunsina habang kiniklik ang mouse. Bumungad sa kanila ang daan-daang mga files, maayos na nakaayos sa mga folder na may label na mga petsa, pangalan, at numero. May mga audio recordings, mga kopya ng mga bank statement mula sa mga bangko sa ibang bansa, may mga litrato ng mga lihim na pagkikita, at may mga video. Isa-isa nilang sinuri ang mga ito. Narinig ni Alunsina ang boses ni Dako sa isang recording, nakikipag-usap tungkol sa pagwash ng milyon-milyong pera. Nakita niya ang isang video kung saan inaabutan nito ng isang maletang puno ng pera si Don Augusto Bulan. Ang bawat file ay isang piraso ng isang napakalaking palaisipan ng krimen at kataksilan. Ang kanyang ama ay isang general, ngunit sa lihim, isa rin pala siyang imbestigador na kinakalap ang lahat ng ebidensya laban sa lalaking pinakasalan ng kanyang kaisa-isang anak. Pagkatapos, sa pinakailalim ng listahan, may isang folder na kaiba ang pangalan. Tila isang huling habilin. Ang huling katarungan. Naramdaman ni Alunsina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May kung anong nagsasabi sa kanya na ang laman ng folder na ito ang babago sa lahat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang video file lamang ang laman nito. Ang file name, isang petsa mula 10 taon na ang nakalipas, ang mismong araw bago ang aksidente ng kanyang ama. Kinlik niya ito. Isang grainy, black and white na CCTV footage ang lumabas sa screen. Isang garahe, ang pamilyar na service vehicle ng kanyang ama. Pagkatapos, isang anino ang lumitaw mula sa gilid. Habang papalapit ito sa liwanag, nanlaki ang mga mata ni Alunsina. Si Dako, isang mas batang bersyon ni Dako. Lumingalinga ito sa paligid bago mabilis na yumuko malapit sa gulong sa unahan ng sasakyan. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pliers. Sa isang mabilis, tiyak na kilos, may pinutol ito sa ilalim ng sasakyan. Ang preno. Walang tunog ang video. Ngunit sa isipan ni Alunsina, ang tunog ng pagputol na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Tumayo si Dako. Itinago ang pliers at mabilis na naglakad palayo, nawala sa dilim. Nakatitig lang si Alunsina sa screen kahit tapos na ang video. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyon na mas malalim at mas madilim. Ang aksidente ng kanyang ama, ang pagkamatay na nagwasak sa kanyang mundo. Ang lahat ay isang kasinungalingan, isang planadong pagpatay. Dahan-dahan, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kaninang takot at kalituhan sa kanyang mga mata ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na nakakakilabot, isang determinasyong kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Tumingin siya sa mga kasama niya. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito ay malamig at walang anumang emosyon. Hindi lang siya isang traidor, isa siyang demonyo. At sisiguraduhin kong personal siyang magbabayad sa lahat ng ginawa niya. Ang conference room ay puno ng tensyon. Sa paligid ng isang mahabang mesa, nakaupo ang matataas na opisyal ng militar at ang mga pinuno ng Special Investigation Unit. Sa kabisera ng mesa, kung saan dapat nakaupo ang pinakamataas na general, ay nakaupo si Alunsina. Sa kanyang tabi, laging nakaantabay si Yaya Ginhawa. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matalas na focus, isang determinasyon na tila kayang tumunaw ng bakal. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumento at mga transcript mula sa Project Alunsina. Hindi natin maintindihan ang mga code na ito, sabi ng isang investigador
sabay turo sa isang transcript ng audio recording. Paulit-ulit na binabanggit ni Alejandro ang perlas ng silangan. Tila isang tula, walang kahulugan. Dumampot si Alonsina sa transcript. Hindi man lang ito binasa ng buo. Ang perlas ng silangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. Hindi iyan tula. Iyan ang pangalan ng Shell Corporation niya sa Hong Kong. Doon niya ipinapadaan ang mga kickback bago ilipat sa kanyang mga account sa Switzerland. Natigilan ang lahat ng nasa silid. Nagkatinginan sila, puno ng pagkamangha. Paano ninyo nalaman, ma'am? Tanong ng investigador. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alonsina. Madalas siyang magsalita habang natutulog. Akala ko noon, nananaginip lang siya. Hindi ko alam. Binibigyan na pala niya ako ng mga piraso ng ebidensya. Isa-isa niyang hinimay ang mga lihim ni Dako, mga bagay na tanging isang asawa lamang ang makakaalam. Ang bakal na ibon ay ang code name para sa pribadong eroplano nito na nagpupuslit ng mga kontrabando. Ang bahay anito ay hindi isang lugar, kundi isang lumang ledger na nakatago sa likod ng isang painting sa kanilang library. Bawat alaala na dati walang kwenta ay naging isang matalim na sandata sa kanyang mga kamay. May isa pang pangalan na laging lumalabas, sabi ni General Panganiban. Si Don Augusto Bulan, isa siyang respetadong negosyante. Malinis ang record. Walang mahanap ang aming mga tao na direktang nag-uugnay sa kanya kay Alejandro. Napapikit si Alonsina. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, mga 2 taon na ang nakalipas. Nag-eempake si Dako para sa isang biglaang fishing trip sa Palawan. Flashback. Bakit kailangan mo pang magdala ng satellite phone at leather shoes sa isang fishing trip, mahal? Tanong niya noon habang pinagmamasdan ng asawa. Ngumiti lang si Dako. Hindi mo maiintindihan ang laro ng malalaking isda, Sina. Kailangan laging handa. Pagbalik ni Dako mula sa biyaheng iyon, may dala itong isang napakamahal na kwintas na perlas para sa kanya. Isang pasalubong, sabi nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Iyon ay isang guilt gift, pagbabalik sa kasalukuyan. Hindi siya nangingisda, maring sabi ni Alonsina. Nasa Palawan siya noon para makipagkita kay Don Augusto Bulan. Hanapin ninyo ang flight records ng bakal na ibon sa petsang yon. Hanapin ninyo ang mga bank transfer sa mga sumunod na araw. Ang perlas na ibinigay niya sa akin, iyon ang bayad sa kanyang katahimikan. Mabilis na kumilos ang mga tekniko. Ang silid ay napuno ng tunog ng mga keyboard. Si Alonsina ay hindi na lang isang saksi. Siya na ang nagdidikta ng takbo ng investigasyon. Sa kasagsagan ng kanilang pag-aaral, isang opisyal ang pumasok. General, dinala na po namin si Miss Kaya Montenegro para sa interogasyon. Tumango si General Panganiban at tumingin kay Alonsina. Gusto mo ba siyang makita? Umiling si Alonsina. Hindi ko kailangang makita ang mukha niya, pero gusto kong mapanood. Dinala siya sa isang observation room kung saan sa likod ng isang one-way mirror. Kitang-kita niya si Kaya na mayabang na nakaupo sa harap ng isang investigador. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Paulit-ulit na sabi ni Kaya, nakataas ang kilay. Ang relasyon namin ni Dako ay personal. Walang kinalaman sa negosyo. Magaling magsinungaling si Kaya. Halos perpekto ang kanyang pagkilos, ngunit nakikita ni Alonsina ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Sa pamamagitan ng isang earpiece, nagsimulang magbigay ng direksyon si Alonsina sa investigador sa kabilang silid. Tanungin mo kung masaya ba siya sa bago niyang kondo sa Makati. Bulong ni Alonsina. Nagulat ang investigador ngunit sumunod. Binabati kita sa bago mong penthouse unit, Miss Montenegro. Magandang regalo, hindi ba? Nagbago ang ekspresyon ni Kaya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mong pansinin ang pagtanggi niya. Sabi ulit ni Alonsina sa earpiece. Ngayon, tanungin mo siya
kung alam niya ang ibig sabihin ng pangalang Sinag. Itinanong ng imbestigador ang tanong. Natigilan si Kaya. Sinag? Sikat ng araw? Ano namang kinalaman niyan? Isang huling malupit na patibong. Ngayon, bulong ni Alonsina, ang kanyang puso ay puno ng pait. Sabihin mo sa kanya na iyan ang pangalan ng anak namin ni Dako. Sinabi ng imbestigador ang mga salita. Ang maskara ng kayabangan ni Kaya ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya ay isa palang kasinungalingan. Ginamit lang siya. Tulad niya, isa lang din siyang laruan. Sa pagbagsak ng kanyang mga luha, bumagsak din ang kanyang depensa. Nagsimula siyang magsalita. Ibinunyag niya ang lahat, kasama na ang isang kritikal na impormasyon. May utos si Dako kay Don Augusto Bulan na sirain ang lahat ng ebidensya sa isang bodega nito sa Taguig. Ngayong gabi, agad na tumayo si General Panganiban. Ipadala ang Bravo team! Ngayon na! Mula sa observation room, pinanood ni Alonsina ang pagkawasak ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ngunit wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging ang malamig na katotohanan na sa mundo ni Dako, lahat ay posible niyang sirain. Ilang minuto ang lumipas, isang tawag ang pumasok sa radyo ng general. Sir, positive! Naabutan namin si Don Augusto Bulan. Kasalukuyan niyang sinusunog ang mga dokumento. Target secured! Nakatayo si Dako sa gitna ng kanyang selda. Ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa. Tila isang CEO na nagmamasid sa kanyang kaharian mula sa bintana ng kanyang opisina. Ngunit ang kaharian niya ngayon ay gawa sa semento at rehas na bakal. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi takot, kundi inis. Ang inis ng isang hari na pansamantalang inagawan ng trono. Ang balita ng pagkahuli kay Don Augusto Bulan ay dumating sa kanya na parang kidlat. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng isang bagay na malapit sa gulat. Si Augusto, ang pinakamaingat at pinakamatalino niyang kasabwat ay nahuli. Imposible. Maliban na lang kung Alonsina, bulong niya sa hangin. Ang pangalan ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang babaeng itinuring niyang isang magandang palamuti, isang mahinang kordero na madaling kontrolin, ay isa palang ahas na nag-aabang ng tamang panahon para tumuklaw. Ang pagmamaliit niya sa kanya, iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang singsing, ang mga alaala, ang mga sikretong akala niya'y walang kahulugan. Lahat ng yon ay ginamit laban sa kanya. Mr. Alejandro, sabi ni Attorney De Villa, mula sa kabilang panig ng rehas, ang boses ay puno ng pag-aalala. Masama ang sitwasyon, nakikipagtulungan na si Kaya Montenegro. At ang mga dokumentong nakuha mula kay Don Augusto, matibay ang mga ebidensya. Hindi lumingon si Dako. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa blangkong pader. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha ng takot nito noong gabing iyon at ang unti-unting pagbabago nito. Pagkatapos, ang pinakamasamang balita ay dumating. At may isa pa po, nanginginig na, sabi ni De Villa. Nakuha nila ang access sa isang server, isang private cloud storage na nakakonekta sa Sing Sing. Tinawag nila itong Project Alonsina. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, sa wakas ay lumingon si Dako. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng kanyang abogado ang isang emosyon na hindi pa nito nakikita sa kanya dati. Purong, hindi na naidaraos na takot. Ang huling kuta, ang pinakatatagong lihim, ang ebidensya ng pinakauna at pinakamalaki niyang kasalanan, ang lahat ng pinaghirapan ni General Soliman. Alam na nila, sabi ni Dako. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam na nila ang lahat. Ang laro ay tapos na. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, ang pera, ang kapangyarihan, ang imperyo, ay guguho na parang kastilyong buhangin.
isang babae, isang mahinang babae ang sisira sa lahat. Hindi, hindi siya papayag. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa takot. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Kung hindi niya makokontrol si Alonsina, sisirain niya ito. Meron tayong phased-out asset, hindi ba? Tanong ni Dako, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang madilim na liwanag. Po? Ang ibig ninyong sabihin? Si Operator 7? Nalilitong tanong ni De Villa. Pero matagal na po nating hindi ginagamit ang serbisyo niya. Masyadong magulo, masyadong mapanganib. Gawin mo, mariing utos ni Dako. Ang kanyang boses ay walang anumang pag-aalinlangan. Sabihin mo sa kanya na may huling trabaho. Isang loose end na kailangang putulin. Walang tanong. Doblehin mo ang bayad. Triplehin mo. Gawin mo lang. Pero sino? Sino ang target? Takot na tanong ng abogado. Humarap si Dako sa kakanya. At sa sandaling iyon, hindi isang negosyante ang nakita ni De Villa, kundi isang halimaw na nakawala sa kanyang kulungan. Kung hindi ko siya makukuha, walang sino man ang makakakuha sa kanya. Gigil na sabi ni Dako, bawat salita ay puno ng lason. Patayin mo siya. Patayin mo si Alonsina at isama mo na rin ang batang yon. Walang ititirang bakas. Walang ititirang alaala. Sa kabilang dako, sa loob ng isang ligtas at tahimik na silid sa kampo, mahimbing na natutulog si Alonsina. Yakap ang kanyang munting sisinag. Sa mga nagdaang araw, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit alam niyang malapit na. Sa labas ng kanyang silid, 2 armadong sundalo ang nagbabantay. Sa dulo ng pasilyo, nakaistasyon din si Yaya Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Ang buong palapag ay naka-lockdown, ngunit sa pinakamahigpit na seguridad, laging may siwang. Isang lalaking naka-uniforme ng maintenance staff ang naglalakad sa pasilyo ng katabing gusali. Dala niya ang isang toolbox, ang kanyang mga galaw ay kalmado at hindi kahina-hinala. Kilala siya ng mga gwardiya. Nakikita nila siya araw-araw na naglilinis at nag-aayos, ngunit sa ilalim ng kanyang uniforme may nakatagong isang silenced pistol at sa kanyang isipan meron lamang isang layunin. Maingat niyang binuksan ang isang utility closet at mula roon, pumasok siya sa isang maliit na ventilation shaft. Isang lumang daanan na hindi na madalas gamitin at wala sa mga bagong security blueprint ng kampo. Gumapang siya sa dilim. Ang tanging gabay niya ay ang plinano niyang ruta. Ang kanyang hininga ay tahimik. Ang kanyang mga galaw ay sanay. Siya si Operator 7, ang anino na binabayaran para burahin ang mga problema. Ilang minuto ang lumipas, narating niya ang kanyang destinasyon. Isang metal vent cover sa sahig. Maingat niya itong inangat. Nasa ibaba niya ang pasilyo na patungo sa silid ni Alonsina. Tahimik siyang bumaba na parang isang multo. Ang 2 sundalo sa labas ng pinto ay nakatalikod sa kanya. Si Yaya Ginhawa ay nasa kabilang dulo, nakikipag-usap sa radyo. Ito na ang pagkakataon. 10 metro na lang ang layo. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, nilapitan niya ang pinto ng silid ni Alonsina Reyes. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob na. Handa nang pumasok at tapusin ang kanyang misyon. Kakatapos lang makipag-usap ni Yaya Ginhawa sa radyo, isang regular na pag-uulat sa command center. Habang ibinabalik niya ang radyo sa kanyang sinturon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na mali. Ang anino. Ang anino ng 2 gwardiya sa pasilyo ay mahaba at hindi gumagalaw. Ngunit sa likod nila, sa sahig, may 3 anino. Isang anino na dahan-dahang gumagapang, isang anino na hindi dapat naroroon. Ang mga mata ni Master Sergeant Ginhawa Cruz ay nanliit. Ang kanyang mga pandama na hinasa ng mga taon ng pagsasanay
ay sumigaw ng panganib. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa baril na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit alam niyang huli na para doon. Masyadong malapit na ang banta. Kodigo pula. May pumasok sa Sector 4. Sigaw niya sa kanyang radyo kasabay ng mabilis na pagtakbo palusob. Narinig ng 2 gwardiya ang sigaw at mabilis na lumingon. Ngunit huli na. Ang anino, na ngayon ay isa ng lalaking nakasuot ng maintenance uniform, ay kumilos nang may nakamamatay na bilis. 2 mabilis at halos walang tunog na thwip mula sa kanyang silenced pistol ang narinig. Bumagsak ang 2 sundalo nang walang kalaban-laban. Sa loob ng silid, nagising si Alonsina sa sigaw ni Yaya Ginhawa. Agad siyang napabangon, ang puso ay kumakabog ng malakas. Niyakap niya si Sinag na nagsimula ng umiyak dahil sa ingay. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Yaya Ginhawa, hindi na ang yayang kilala niya, kundi isang sundalong handa para sa digmaan. "Sina, sa likod! Bilisan mo!" utos nito, habang mabilis na itinutulak ang isang mabigat na aparador para harangan ang pinto. "Anong nangyayari, Yaya?" Takot na tanong ni Alonsina habang ginagawa ang sinabi sa kanya, dala-dala ang kanyang umiiyak na anak. "Inabot na tayo ng kamay ni Dako," mariing sabi ni Yaya habang kinakasa ang kanyang baril. "Pero hindi ako papayag na makuha niya kayo." Sa labas, nagsimulang marinig ang malalakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan itong sirain ng assassin. "May isa pang daan," sabi ni Yaya, habang tinuturo ang isang maliit na pinto sa loob ng aparador na ngayon ay nabuksan dahil sa pagkakagalaw nito. "Isang emergency panic room. Ginawa ito ng papa mo. Pumasok ka dyan. Huwag kang lalabas. Ano man ang mangyari." "Paano ka, Yaya?" Umiiyak na tanong ni Alonsina. "Gagawin ko ang trabaho ko," sabi ni Yaya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Alonsina ang tapang at katapatan ng isang tunay na kawal. "Protektahan ka. Iligtas mo si Sinag. Iyan ang pinakamahalaga." Niyakap ni Alonsina si Yaya Ginhawa ng mahigpit. "Mag-iingat ka." Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa masikip at madilim na silid. Isinara ang makapal na pinto sa likuran niya. Sa labas, tumigil ang pagkalabog. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Alam ni Yaya Ginhawa kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na sinusubukan ng kalaban na pumasok sa pinto. Naghahanap ito ng ibang paraan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang bintana. At tama nga siya. Basag ang salamin ng bintana at isang anino ang mabilis na pumasok sa loob. Si Operator 7, nagkaharap sila sa wakas. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga hininga at ang tunog ng umiiyak na sanggol mula sa panic room ang maririnig. Nagtitigan sila, sinusukat ang kakayahan ng isa't isa. Ang assassin ang unang kumilos. Nagpaputok ito, ngunit nakailag si Yaya Ginhawa. Gumulong sa likod ng isang sofa. Gumanti siya ng putok. Ang kanilang laban ay naging isang sayaw ng kamatayan. Mabilis, tahimik, at nakamamatay. Ang mga bala ay lumilipad sa loob ng silid. Winawasak ang lahat ng madaanan. Sa loob ng panic room, niyakap ni Alonsina si Sinag. Tinatakpan ng mga tainga nito habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat putok ng baril na naririnig niya. Umiiyak siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng isinasakripisyo ang buhay para sa kanila. "Hindi," sabi niya sa sarili. "Hindi ako pwedeng magtago lang dito." Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Ang pinakamalaking kalaban ay ang takot. May nakita siyang isang maliit na siwang sa pinto ng panic room, isang peephole. Sumilip siya. Nakita niya si Yaya Ginhawa na nakikipagbuno sa assassin. Mas malaki at mas malakas ang lalaki. Naagaw nito ang baril ni Yaya at itinapon sa malayo. Hawak nito ngayon sa leeg si Yaya.
dahan-dahang sinasakal tulad ng ginawa ni Dako sa kanya. Isang pamilyar na galit ang bumuhos sa kalooban ni Alonsina. Tinabunan ng kanyang takot. Hindi. Hindi na muli. Hindi niya hahayaang may mamatay na naman sa harap niya. Sa tabi niya, sa loob ng panic room, ay may isang maliit na fire extinguisher, isang emergency device. Sa ilalim nito ay may isa pang gamit, isang taser, isang non-lethal weapon na inilagay doon para sa self-defense. Kinapa niya ang switch ng pinto. Sa isang kilos na puno ng desperasyon at tapang, binuksan niya ito ng bahagya. Sapat lang para lumabas ang kanyang kamay. Ang assassin ay nakatalikod sa kanya. Buo ang atensyon sa pagpatay kay Yaya Ginhawa. Hindi nag-isip si Alonsina. Itinutok niya ang taser at pinindot ang buton. Isang malakas na tunog ng kuryente ang pumuno sa silid. Ang katawan ng assassin ay nanigas, nanginginig. Bago ito bumagsak sa sahig, walang malay. Nakahinga ng maluwag si Yaya Ginhawa habang hawak ang kanyang namumulang leeg. Tumingin siya kay Alonsina nang may pagkamangha at paghanga. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Dumating ang mga sundalo, pinamumunuan ni General Panganiban. Natigilan sila sa eksenang nakita nila. Ang dalawang gwardiyang walang buhay sa labas, ang wasak na silid, ang assassin na walang malay sa sahig, at si Alonsina, na hawak-hawak pa rin ang taser, nanginginig ngunit nakatayo. Pinoprotektahan ng kanyang tagapagligtas. Dinampot ng mga sundalo ang assassin. Habang kinakapkapan ito, may nakuha silang isang telepono. Nagring ito, sinagot ni General Panganiban. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Hindi alam na pulis na ang may hawak ng telepono. Tapos na ba? Tanong ng boses ni Dako Alejandro, puno ng malamig na pag-asa. Patay na ba sila? Itinapat ni General Panganiban ang telepono sa bibig ni Alonsina. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang survivor. Boses ng katarungan. Hindi Dako, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng yelo. Buhay na buhay ako, at sisiguraduhin kong sa impyerno ka magbabayad. Di isang nakabibinging katahimikan ang narinig. Mula sa kabilang linya, bago naputol ang tawag, lumapit si General Panganiban kay Alonsina. Ang pagtatangkang ito sa inyong buhay. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Wala na siyang takas. Tumingin si Alonsina sa General. Ang mga mata ay puno ng bagong tuklas na lakas. Alam ko po, sabi niya, nakatanggap po ako ng abiso. Ang huling pagdinig ay bukas na. Handa na po akong harapin siya sa huling pagkakataon. Ang courtroom ay isang sirko. Nagkakagulo ang mga media sa labas. Ang mga flash ng kamera ay tila maliliit na kidlat. Sa loob, ang bawat upuan ay puno. Ang hangin ay mabigat sa bulungan at espekulasyon. Ngunit para kay Alonsina, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang upuan, ang lahat ng ingay ay tila nasa napakalayong lugar. Mayroon lamang isang focus, isang katahimikan sa gitna ng kanyang kaluluwa. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang kulay ng kapayapaan at bagong simula. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Tanging ang bakas ng mga pasa sa kanyang leeg ang nakatago sa ilalim ng isang bandana, isang paalala, hindi ng kahinaan, kundi ng kanyang kaligtasan. Umupo siya sa tabi ng taga-usig. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya si Dako. Nakaupo sa pagitan ng kanyang mga abogado. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng harapan mula noong gabing iyon. Ang dating makisig at aroganteng Dako Alejandro ay naglaho na. Napalitan ito ng isang lalaking payat, may malalalim na eye bags, at may galit sa mga matang tila kayang sunugin ang sinumang tumingin dito. Ngunit sa likod ng galit na yon, nakita ni Alonsina ang isang bagay pa. Takot.
purong hayag na takot. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi siya umiwas. Tinagalan niya ang kanyang tingin, matatag at walang kurap, hanggang sa si Dako ang unang bumawi ng tingin. Sa sandaling iyon, alam niyang nanalo na siya, anuman ang maging hatol ng korte. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga ebidensya ay isa-isang inilatag. Ang mga bank records, ang testimonya ni Kaya at Don Augusto, ang pag-amin ng assassin. Ngunit ang lahat ay naghihintay para sa huling piraso. Ipinipresenta ng prosekusyon anang taga-usig ang isang video footage na nakuha mula sa Project Aluncina server. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang ilaw sa courtroom ay bahagyang pinatay at ang pamilyar, grainy na video ay nagsimulang umandar. Ang garahe, ang sasakyan, ang anino, si Dako, ang pliers, ang pagputol, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. May mga napamura, may mga napaiyak. Ang mga miyembro ng hurado ay napahawak sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. At pagkasuklam, hindi na kailangan ng paliwanag. Ang video ang nagsalita para sa lahat. Nang matapos ang video, bumagsak ang martilyo ng hukom. Tinatawagan ng saksi, Ginang Aluncina Reyes. Nanginginig ang kanyang mga binti habang naglalakad siya patungo sa witness stand, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Umupo siya at nanumpa. Ginang Reyes, malumanay na tanong ng taga-usig. Maaari mo bang ilarawan ang relasyon ninyo ng akusado? Huminga ng malalim si Aluncina. Tumingin siya, hindi sa abogado, kundi sa mga hurado. Ang lalaking yan, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig, ay ang lalaking nangako sa akin ng langit. Ang lalaking nagsabi na aalagaan niya ako at ang aming magiging pamilya. At tinupad po ba niya ang kanyang mga pangako? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Binigyan niya ako ng isang mansyon na naging kulungan ko. Binigyan niya ako ng mga alahas na naging kadena ko at binigyan niya ako ng isang anak na muntik na niyang ulilahin sa ina. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga pananakit na pisikal at emosyonal, ang gabi ng pagtataksil, ang tangkang pagpatay sa kanya. Ngunit hindi lang po ako ang biktima niya. Pagpapatuloy niya at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay Dako. Nandito ako ngayon, hindi lang para sa sarili ko. Nandito ako para sa isang taong wala na. Ito, para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga kamay na sumasampal at sumasakal sa akin ay ang parehong mga kamay na pumutol sa preno ng sasakyan ng sarili kong ama. Ang kasinungalingan na ibinalot niya sa aming pagsasama ay ang parehong kasinungalingan na pumatay sa isang magiting na general. Tumingin siya sa hukom. Kagalang-galang na hukom. Ang krimen ni Dako Alejandro ay hindi lamang pagtataksil sa asawa o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang krimen niya ay ang pagpatay sa tiwala, pagpatay sa pag-ibig, at ang literal na pagpatay sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang ibigay sa kanya ang tiwala at ang puso ng kanyang kaisa-isang anak. Tumahimik ang buong silid, tanging ang mahinang paghikbi mula sa gallery ang maririnig. Tapos na siyang magsalita. Ilang oras pa ang lumipas. Ang paghihintay sa hatol ay isang uri ng pagpapahirap. Ngunit nang sa wakas ay bumalik na ang hurado at ang hukom ay handa ng magsalita. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aluncina. Sa mga kasong multiple murder, treason at attempted murder, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang korteng ito ay napatunayan na ang akusadong si Dako Alejandro ay guilty beyond reasonable doubt. Isang malakas na bulungan ang sumabog, ngunit pinatahimik ito ng hukom. At dahil dito,
Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dako. Ang parusang iginagawad ng korteng ito ay parusang kamatayan. 3 salita. 3 salitang nagpabagsak sa isang imperyo. Ang kaninang katahimikan ni Dako ay biglang nawasak. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang maskara ng purong kabaluan. Tumayo siya ng biglaan. Itinumba ang kanyang upuan. Hindi! Mga sinunggaling! Mga hayop kayo! Sigaw niya gibay niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Babalikan ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Sinunggaban siya ng mga gwardiya. Nagpumiglas siya. Nagwawala na parang isang mabanggis na hayop na nasukol. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakahanap sa mga mata ni Alonsina. Ikaw! Sigaw niya habang nakaturo sa kanya. Sinsumpa kita, Alonsina! Sinusumpa kita! Ngunit hindi natinag si Alonsina. Tinitigan lang niya ang lalaking minsan niyang minahal, habang ito ay kinakaladkad palayo sa liwanag, patungo sa walang hanggang kadiliman. Nang mawala na siya sa paningin, at ang tanging naiwan ay ang aling-awngaw ng kanyang mga sigaw, doon palang bumagsak ang mga luha ni Alonsina. Mga luha ng pighati, mga luha ng sakit, at sa wakas, mga luha ng kapayapaan. Tapos na. Habang papaalis na sila ng courtroom, isang bailiff ang lumapit sa kanya. Ginang Reyes, may nag-iwan po nito para sa inyo. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Nakasulat sa likod ang pangalan ng nagpadala. Kaya Montenegro. Gabi na. Ang ingay ng media at ang kaguluhan ng paglilitis ay napalitan na ng isang payapang katahimikan sa loob ng kanyang silid sa kampo. Sa labas, bumubuhos na naman ang ulan, ngunit hindi na ito tulad ng ulan nung gabing iyon. Ang ulan ngayon ay tila naglilinis, hinuhugasan ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Mahimbing na natutulog si Sinag sa kanyang kuna, ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Sa tabi niya ay naroon ang sobre na iniabot sa kanya kanina. Ilang oras na niya itong tinititigan, pinag-iisipan kung bubuksan ba o hindi. Ano pa ba ang sasabihin ng babaeng naging kasangkapan sa pagkawasak ng kanyang buhay? Isa na namang kasinungalingan? O isang huling panunumbat? Sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Kinuha niya ang sobre. Simple lang ito, puti, at walang anumang palamuti. Dahan-dahan niyang binuksan at inilabas ang nakatuping papel sa loob. Ang sulat kamay ni Kaya ay elegante at perpekto. Isang testamento sa kanyang pinag-aralan at estado sa buhay. Nagsimula siyang magbasa. Alonsina, hindi ko alam kung bakit ko pa isinusulat ito. Marahil dahil sa kulungan, wala ka ng ibang magagawa kundi ang mag-isip. At sa bawat pag-iisip ko, ang mukha mo ang laging lumalabas. Ang mukha mo noong gabing iyon, sa opisina, puno ng sakit at hindi paniniwala. Wala akong hihinging tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Sinira ko ang isang pamilya. Tinulungan kong saktan ng isang kapwa babae. Naging bulag ako sa ambisyon at sa isang pag-ibig na akala ko'y totoo. Napahinto sa pagbasa si Alonsina, pag-ibig. Isang salitang napakadaling bitawan, ngunit napakahirap patunayan. Ipinagpatuloy niya. Akala ko, mahal ako ni Dako. Ipinangako niya sa akin ang lahat. Kasal, pamilya, isang buhay na magkasama kapag naayos na niya ang lahat sa inyo. Naniwala ako. Pinaniwalaan ko ang bawat matamis na salita, ang bawat mamahaling regalo. Naging panatag ako sa ideya na ako ang kanyang reyna. At ikaw ay isang pagkakamali na kailangan niyang itama. Pero mali ako. Nalaman ko ang katotohanan nung araw na ipinatawag ako para sa interogasyon. Nalaman ko ang tungkol kay Sinag, ang anak ninyo, ang pangalan niya. Isang pangalan na sumisimbolo sa liwanag, sa pag-asa. At doon ko napagtanto, hindi niya ako kailanman minahal. Ginamit niya lang ako, tulad ng paggamit niya sa lahat.
Kinausap ko siya sa huling pagkakataon bago ang huling pagdinig. Isang maikling sandali sa tulong ng aking abogado. Tinanong ko siya kung mayroon bang kahit katiting na bahagi ng relasyon namin ang naging totoo. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Tumawa lang siya. Isang malamig at walang kaluluwang tawa. At sinabi niya, "Kaya, lahat tayo ay may kanya-kanyang silbi. Ang sayo ay tapos na." Ganoon lang. Isang transaksyon, isang negosyo. Ako, ikaw, si Don Augusto. Ang kanyang mga tauhan, lahat kami ay mga piyesa lamang sa kanyang chessboard. At nang hindi na niya kami kailangan, basta na lang niya kami itatapon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Alonsina at tumama sa papel. Hindi ito luha ng awa para kay Kaya. Ito ay luha ng pagkaunawa. Ang babaeng ito, na kinamuhian niya ng buong puso, ay biktima rin pala. Isang biktima ng sarili niyang kahangalan at ng kasamaan ng iisang tao. Hindi ko isinusulat ito para gumaan ang loob ko. Matagal na sentensya ang haharapin ko at nararapat lang yun sa akin. Isinusulat ko ito para sa iyo, para malaman mo na ang halimaw na iyong pinakasalan ay hindi kailanman nagmahal ng sino man kundi ang kanyang sarili. Ang kasalanan ay wala sa iyo. Hindi ka nagkulang. Hindi ka mahina. Masyado ka lang mabuti para sa isang demonyong tulad niya. Sana, sa paglipas ng panahon, makahanap ka ng kapayapaan. Sana, lumaki si Sinag na hindi dinadala ang anino ng kanyang ama. Sana, sa wakas, maging malaya ka. Nagkasala. Kaya tinupi ni Alonsina ang sulat. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinanood ang pagpatak ng ulan sa salamin. Sa loob ng mahabang panahon, tinanong niya ang kanyang sarili. Ano ang kulang sa akin? Saan ako nagkamali? Ngunit ang sulat na yon, na nagmula sa taong hindi niya inaasahan, ang nagbigay sa kanya ng huling kasagutan. Wala. Wala siyang kasalanan. Pumunta siya sa kusina, binuksan ang kalan, at sinindihan ang sulat. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa papel, sa mga salita ng pagsisisi, hanggang sa maging abo na lamang ito. Hindi ito isang kilos ng galit, kundi isang ritual. Isang pagpapalaya. Pagpapalaya kay Kaya mula sa kanyang puot at pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa huling tanikala ng nakaraan. Bumalik siya sa silid. Lumapit siya sa kuna ni Sinag at marahang hinaplos ang pisngi nito, ang kanyang munting liwanag, ang kanyang pag-asa. Dumating si Yaya Ginhawa, dala ang isang tasa ng mainit na gatas. "Okay ka lang ba, Sina?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Alonsina, isang tunay at payapang ngiti na ngayon lang ulit nakita sa kanyang mga labi. "Opo, Yaya. Okay na okay po ako." Tumingin siya kay Yaya Ginhawa. "Panahon na po para umuwi." "Umuwi?" Nagtatakang tanong ni Yaya. "Opo," sabi ni Alonsina, habang nakatingin sa kanyang anak. "Pero hindi sa Villa Makulimlim. Iyon ay hindi tahanan. Uuwi na po tayo sa totoong tahanan. Isang lugar ng masasayang alaala, ng simoy ng hangin, at ng pagmamahal ng isang ama. Uuwi na po tayo sa Baryo Amihan." Isang taon na ang lumipas. Ang marahas na hangin ng unos ay napalitan na ng malumanay na simoy ng hangin sa Baryo Amihan. Dito, sa gitna ng malawak na bukirin at ng mga puno ng mangga na itinanim pa ng kanyang ama, natagpuan ni Alonsina ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Wala na ang Villa Makulimlim. Ipinagbili niya ito at lahat ng ari-arian ni Daco. Wala ng Imperio Holdings. Lahat ng yaman na nakuha sa kasamaan ay ibinalik sa gobyerno at sa mga biktima ng kanilang mga krimen. Ang tanging natira kay Alonsina ay ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Isang bahay na simple, gawa sa kahoy, ngunit puno ng init at masasayang alaala. Ito ang kanyang muling itinayo. Ito ang kanyang naging tahanan. Sa damuhan sa likod bahay, malakas ang halakhak ng isang paslit. Si Sinag,
na ngayon ay isa ng bibo at malusog na bata, ay masayang hinahabol ang mga paru-paro. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang buhay na testamento ng pag-asa. Dahan-dahan lang, apo, natatawang sabi ni Yaya Ginhawa na masayang nagbabantay mula sa isang silyang tumba-tumba. Retirado na siya sa serbisyo, ngunit pinili niyang manatili sa tabi ni na Alonsina, hindi bilang isang sundalo, kundi bilang isang lola. Ngumiti si Alonsina habang pinagmamasdan ang dalawa. Ito na ang kanyang mundo. Maliit, simple, ngunit buo at totoo. Maya-maya pa ay nagpaalam siya. Yaya, pupunta lang po ako sa bayan. May mahalaga po akong gagawin. Sige anak, kami na ang bahala dito, sagot ni Yaya. Nagmaneho si Alonsina patungo sa sentro ng kanilang maliit na bayan. Huminto siya sa harap ng isang bagong tayong gusali. Sa harapan nito ay may isang malaking arko na may nakasulat, General Luntian Soliman Foundation, kanlungan para sa mga ina at anak. Ngayon, ang formal na pagbubukas nito, ginamit niya ang isang bahagi ng perang kanyang nakuha para itayo ang pundasyong ito, isang safe house at livelihood center para sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan. Ito ang kanyang paraan para bigyang pugay ang kanyang ama at bigyan ng kahulugan ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Maraming tao ang dumalo, ang alkalde, ang mga opisyal ng barangay, at ang mga unang benepisyaryo ng pundasyon. Nang tawagin siya sa entablado para magbigay ng talumpati, huminga siya ng malalim. Nilibot niya ang kanyang paningin sa mga mukha ng mga babaeng nasa harap niya. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sarili niyang kwento, ang takot, ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Marami po sa atin ang naniniwala na ang kahinaan ay isang kasalanan, na kapag tayo ay nasasaktan, dapat nating itong itago, na kapag tayo ay nadadapa, dapat tayong mahiya. Ngunit natutunan ko po, sa pinakamasakit na paraan, na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kawalan ng sugat. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang bumangon kahit gaano pa kalalim ang sugat. Ang pundasyong ito ay hindi lang isang gusali. Pagpapatuloy niya, ito ay isang simbolo na hindi kayo nag-iisa, isang paalala na mayroong pag-asa pagkatapos ng unos. Ang pangalan ng aking ama, si General Luntian Soliman, ay sumisimbolo sa paglago at katatagan. At yun po ang nais kong ibahagi sa inyo, ang kakayahang muling yumabong at mamukadkad. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na bumalik agad sa bahay, nagmaneho si Alonsina patungo sa isang pamilyar na lugar, ang maliit na sementeryo sa tuktok ng Burol, kung saan tanaw ang buong baryo Amihan. Naglakad siya patungo sa isang simpleng puntod na laging nalilinis at may sariwang bulaklak. General Luntian Soliman, isang bayani, isang ama. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng puntod. Kinuha niya ang isang puting bulaklak mula sa kanyang dala at maingat na inilapag ito sa ibabaw ng lapida. Pa! Bulong niya sa hangin. 1 taon na po. Marami na pong nangyari. Siguro po, kung nandito kayo, ipagmamalaki niyo rin ako. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Alam niyo po, noong una, galit na galit ako. Galit ako dahil iniwan niyo ako sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi niyo po ako iniwan. Inihanda niyo po ako. Binigyan niyo ako ng mga sandata na hindi ko alam na mayroon pala ako. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang daliri, naroon pa rin ang diamanteng singsing. Hindi na niya ito isinusuot bilang simbolo ng kasal, kundi bilang isang medalyon ng katapangan. Isang paalala ng pagmamahal ng isang ama na kayang lampasan kahit ang kamatayan. Malaya na po ako pa, sabi niya,
habang ang mga luha ng pasasalamat ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Malaya na po tayo. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin ng amihan. Tumayo siya at pinagpagan ng kanyang damit. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ama. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo sa puntod, palayo sa nakaraan, at pasulong sa isang bagong simula na naghihintay sa kanya sa ibaba ng burol. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. At sa ilalim ng payapang langit na yon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alonso Reyes na siya ay tunay na buo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagbangon, at pag-asa. Ang kwento ni Alonsina ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa mga pagsubok, kundi sa kung paano natin ito hinaharap at nilalampasan. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga, at ang pagmamahal, lalo na ng isang magulang, ay isang ilaw na hindi kailanman namamatay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Alonsina? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.